Guys, bakit ganon? Bakit mas dumarami ang na-scam tungkol sa mga lending company na yan? Kahit i-post sila sa social media, parang tumatawa pa sila eh. Wala silang takot na ireklamo sila kasi hindi naman natin matitrace, lalo na pag sa ibang bansa kayo na-scam. Guys, isipin nyo po, kaya kayo nagle-lending, kaya kayo umuutang sa company nila kasi kailangan nyo ng pera. Hindi naman siguro tayo utang kung hindi natin kailangan. Uutang ka, pero bakit ka hihingian ng paunang bayad bago nila i-release ang inyong mga pera? Tapos pag nakapagbigay ka na, sabihin nila naka-freeze yung pera. Hindi nila ma-release. Kailangan mo na naman magbayad, ganito. Guys, isipin nyo po, pag hiningian kayo ng pera, scammer po ang mga yan. Wala pong lending company na hinihingian ka po ng paunang bayad. Sila muna ang magbibigay ng pera, nagbibigay sila ng 2 buwan palugit or 1 buwan bago ka magbayad. Kung mangungutang po kayo sa mga online na hindi nyo naman kilala, yung mga nakikilala nyo sa social media, wag na po kayong mangutang. Pagtiis na lamang po kayo kung ano ang meron, pagtiyagaan nyo na lamang po. Kasi imbis na naiipon mo yung sweldo mo, yung pera mo, hindi, pinapa-scam mo lang. Paano pa natin nahabulin yan ngayon? Ang daming reklamo din ngayon sa NBI kasi maraming nagre-reklamo na hindi pinapasa ang kanilang mga kaso. Nandun lang naka-stack ang kanilang mga kaso sa NBI. Nililitis po ngayon sa Senado. Nireklamo po nila yon kay Senator Raffy Tulfo. Meron din akong kakilala, na-scam din siya ng 200k pesos. Nagreklamo siya sa NBI pero hinanapan na napakadaming requirements. So, saan niyo kukunin yung mga requirements na yun? Guys, maging awareness po kayo sa mga bagay na ganyan. Hindi niyo naman po nakikilala yung tao, bakit kayo magsisend ng pera? Mag-ingat-ingat po kayo sa mga taong nakikilala yung social media. Hindi po lahat totoo. Kadalasan po yan mga scammer. Lalo na yung kumakalat ngayon sa Facebook na merong link na kumakalat na kunwari na merong problema yung account mo, yung Facebook account mo. Sinasabi niya doon na monetization disabled. I-click mo lang yung link para ma-resolve yung account issue mo or monetization issue. Guys, bago kayo mag-click ng link, check nyo muna yung nag-message sa inyo kung Facebook account or si Meta talaga. Pag click mo po yung link, hihingi po yan ng information mo, ma-hack na po ang Facebook account mo. Pag nag-message kasi siya or nag-notify yung Facebook account, parang totoo eh. Parang si Meta talaga. Pero pag binasa mo, inintindi mo, kinilik mo yung profile niya, Facebook account, doon ka po magtaka. So doon ko rin nalaman na isa siyang hacker. Marami din nag-message sa akin na ganyan, hindi ko na lang inintindi kasi alam ko na hacker yun. Saan ka nakita na nagpapautang pero hihingian ka ng bayad? Umuutang ka pero ikaw ang nagbabayad. Diba? Kung hiningian ka ng malaking pera o libo-libong down payment, at first paunang bayad, para ma-release yung inuutang mo, mag-isip ka na po. Meron akong ginawang video. Naka-upload ito sa aking YouTube channel. Nandun yung profile ng isang scammer, isang pangalan nito ng lending company. Napakadaming nag-message doon, mababasa nyo sa comment section, napakadaming na-scam. So akala ko dahil na-upload nito sa social media, konti na lang may scam. Pero hindi, lalong dumadami. Ano po ang nangyari sa inyo? Pinaghirapan niyo po yung mga pera, huwag niyo pong ibigay sa mga scammer. Kung kailangan niyo po ng pera na alam niyo wala kayong pagkukunan, kausapin niyo po ang inyong mga pamilya na kung pwede, sila muna yung gumawa ng paraan, tapos pag sweldo niyo, tsaka kayo magpadala. Huwag po kayong utang ng utang, mahirap po ang maraming utang, hindi ka makakatulog. Minsan pa nga yung mga ibang OFW, nagkakaroon sila ng depression dahil sa utang na yan. Minsan din yung mga OFW umuuwi na walang ipon dahil nga sa utang na yan. Aalis ka pala ng bansang Pilipinas, baon ka na sa utang. Pagdating doon, uutang ka pa ulit. Ano ang matitira sa sahod mo? Wala kang maiipon. Kaya maraming OFW nagtitiis sa kanilang mga employer kasi nga baon sa utang, walang ipon. Guys, sana itong video ko na ito nakapagbigay ng konting aral sa inyo. Hindi po maganda ang maraming utang. Huwag niyo pong akuhin lahat ng responsibilidad. Siguro nangungutang kayo kasi kailangan ng pamilya niyo. Sabihin niyo muna sa pamilya niyo na sila muna ang gumawa ng paraan. Pag sweldo niyo, tsaka kayo magpadala. Huwag po kayong uutang sa mga lending company na nakikilala niyo po sa social media. Imbis na makapag-utang po kayo ng pera, kayo pa po ang mabiktima ng isang scammer.